Dear Kuya Billy, isa po ako sa nakapanood ng inyong istorya sa Facebook account, ang Untold Story. Nalulungkot po ako dahil kalintulad po ito ng aking istorya. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Ana at sana po mabasa nyo po itong aking sulat sa inyo upang makahingi po ako ng advice sa inyo, ganun din po sa inyong mga followers. Grade 4 pa lamang po ako, nahirapan na po magpaaral sa akin ng aking mga magulang. Kaya po, ipinasama po nila ako sa Manila sa kanilang kapatid upang makapag-aral ng libre. Kapalit po nito ang pagiging katulong ko sa kanila. Nung una po, naging maganda po ang takbo ng aking buhay sa Manila sa mga tita ko. Naging maayos po ang pagkikitungo nila sa akin. Hanggang dumating po ang isang gabi na hindi ko po inaasahan. Nagulat na lamang po ako na mayroon pong tumabi sa aking lalaki at amoy alak po ito. At ang nangyari po, dahan-dahan po niyang ibinaba ang aking salawal, ganoon din po ang aking underwear at may ginawa po sa akin. Nung gabi po na yon, nanginginig po ako sa takot at hindi ko po alam ang aking gagawin. Hanggang sa nangyari po iyon at kinaumagahan, hindi po ako makabangon sa aking higaan. Natatakot po ako at parang hindi ko po alam ang aking gagawin kasi hindi ko po alam kung saan po ako magsusumbong o kung sino po ang aking mapagkukwentuhan. Naging normal po ulit ang buhay ko. Gigising ng maaga, papasok sa eskwela, uuwi sa hapon. Paulit-ulit po nangyayari sa akin yon at nawalan po ako ng lakas ng loob kasi tinakot po ako ng taong gumawa na yun sa akin. At sa matagal na panahon, ngayon po ako ay 17 years old na, paulit-ulit pa rin pong nangyayari yun sa akin. Dahil sa kagustuhan ko po makapag-aral, tinitiis ko po ang lahat ng yun. Yung paulit-ulit na nangyayari sa akin, na ginagawa sa akin ng asawa ng aking tita. Ngayon po, hindi ko na po alam ang aking gagawin, kaya sumulat na po ako sa inyo. Ano po kaya ang pwede kong gawin? Dahil pag umalis po ako, tiyak mahihinto po ako sa pag-aaral. Hindi na po ako makakapag-aral. Pangarap ko po kasi makapagtapos mag-aral. Kaya lang, pag umalis po ako dito, tiyak hihinto na po ako makapag-aral kasi uuwi na po ako tiyak sa probinsya namin na sobrang hirap po ng buhay at hindi na po ako makakapag-aral. Sana po ma-advisean niyo po ako ng dapat kong gawin, ganoon din po ng inyong mga followers. Maraming salamat Kuya Billy at sana marami pa kayong matulungan, marami pa kayong ma-advisean sa mga simpleng ganito po, gumagaan po ang aming pakiramdam. Maraming salamat po at sana mabigyan niyo po ako ng advice. Ayan, maraming salamat Ana, no? Ito yung nag-message sa ating Facebook account. Ito yung matagal na natin ginagawa yung sa Untold Story natin na marami din nagsulat doon, kaya lang hindi ko siya masyadong napukusan. Pero ngayon natutuwa ako kasi may nag-message na naman ng bago. Siguro nga balikan natin to, no? Balikan natin tong programa natin na to sa Facebook, itong vlog natin sa Facebook na Untold Story. Maganda kasi itong Untold Story kasi nga may mga kwento dito na parang mahirap ikwento kahit kanino, pero naikikwento natin sa mga ganitong pagkakataon, ano. So sa akin is napakasimple lang ng advice. Parang ganito lang kasi yan eh. Pag huminto ka sa pag-aaral mo, maihinto na rin yung mga pangarap mo. Pero syempre napakatagal kung paulit-ulit nangyayari sa iyan. Alam ko may paraan para malusutan mo yan pinagdadaanan mo ngayon. Unang-una, pwede ka magsumbong sa tita mo, pwede ka magsumbong sa parents mo na mas maiintindihan kanila, at mas okay na umuwi ka sa probinsya mo para makapagsimula ka ng bago. At alam kong hindi ka pabayaan ng magulang mo kasi ang magulang natin yan yung nagiging karamay natin. Huwag kang matakot na parang wala ng pag-asa pag umalis ka sa bahay ng mga tiyain mo. Alam ko na pag may nagsarang pintuan, may panibagong magbubukas para sa iyo. Kaya huwag kang matakot na sa pinagdadaanan mo ngayon, magkaroon ka ng lakas ng loob kasi maraming tutulong sa iyo, maraming makakaunawa sa iyo na tutulungan ka para makaalis sa sitwasyon mo na yan. At alam kong makakayanan mo yan at alam kong darating ang panahon yung pangarap mo, matutupad mo yan, pero hindi ka dumadaan sa ganyang katinding pagsubok. So yun lang Ana, sana mapalakas namin yung loob mo at sana pag nag-message ka ulit sa akin sana napagtagumpayan mo na yung pagsubok mo na yan sa buhay mo. Ayun, sa aking mga followers, sana ma-advisean nyo ang ating
letter sender ngayong araw na ito at sana mapagaan natin yung kanyang loob. Ayan, sa lahat din ng mga gusto magpadala ng kanilang liham sa ating Untold Story, wag po kayo mag-alala, itatago po namin kayo sa pagkakakilanlan. At syempre, meron din po kaming maliit na token na pinadadala sa bawat magpapadala po sa atin ng sulat na yan. Meron din po tayong simpleng regalo na maaari pong magbigay ng kaunting kasiyahan po sa inyo. Maraming salamat ulit, Ana, sa iyong isa ako sa napagkatiwalaan mo ng problema mo na ito. Maraming salamat at God bless you.